Kabanata 1261. Tiningnan ni Thomas nang walang pakialam ang grupo at sinabi niya, susubukan nyo kaming takutin sa dami nyo. Napangiti si Sylvan. Tama, anong problema doon? Sige, dahil yan ang gusto mo. Tinitik ni Thomas ang kanyang mga daliri at isang malaking grupo ng mga tao ang nagsiksikan sa may entrance. Tila ang nocturnal. Wala masyadong ginagawa si Flying Rooster mula nang siya ay ma-discharge mula sa ospital. Ngayon, tuwang-tuwa siya nang makabalik siya sa dati niyang career. Kasunod nito ay sinabi ni Thomas, Flying Rooster, pwede kang magsanay sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa mga taong ito para malaman mo kung gumaling na ang iyong mga sugat. Masayang pumasok si Flying Rooster. Yes, sir. Natarante si Silva nang makita niyang pinangungunahan ni Flying Rooster ang isang grupo ng mga tao. Hoy, kilala mo ba kung sino ako? Umiti si Flying Rooster. Wala akong pakialam kung sino ka. Mag-usap tayo pagkatapos kitang talunin. Itinaas niya ang kanyang kamao at sinuntok si Sylvan dahil wala siyang pakialam sa grupo nila. Sunod-sunod na suntok ang pinakawalan niya hanggang sa nabugbog ang mukha ni Sylvan na kahit ang kanyang ina ay hindi siya makikilala. Hindi rin naging maganda ang nangyari sa kanyang mga tauhan. Ang bawat isa sa kanila ay pinabagsak sa sahig ng nocturnal. Tumingin si Tigress at humahangang sinabi, Commander, kailan ka pa kumuha ng ibang grupo ng mga tao? Hindi sila masyadong malakas pero napakahusay nila sa pagharap sa ganitong uri ng sitwasyon. Umiti si Thomas at nanatiling tahimik. Makalipas ang mahigit 10 minuto, hinihingal na tumayo sa harap nila si Flying Rooster. Matagal na akong hindi nag-e-exercise. Pagod na talaga ako. Kasunod nito ay tinanong niya si Thomas, Mr. Mayo, okay naman na ito, hindi ba? Napatingin si Thomas at nakita niyang nakahandusay sa sahig si Sylvan at ang iba pa. Ang kanilang mga ngipin ay natanggal at silang lahat ay napuno ng dugo. Mukhang napaka-miserable nila. Okay, pwede na kayong umalis. Sige. Umalis si Flying Rooster kasama ang ibang tao. Nag-thumbs up si Tigress kay Thomas sa sandaling iyon. Commander, napakahusay mo talaga at hindi ka nagpo-procrastinate. Iyon ang dahilan kung bakit devoted ako sa'yo. Kung ako ay isang babae, handa akong maging girlfriend mo. Nanlaki ang mga mata ni Thomas. Huwag kang magbiro. Patuloy na nag-usap ang dalawa. Sa sandaling iyon, isang matandang lalaki ang lumabas sa isang kwarto sa loob. Pumalakpak siya at pinuri sila na resolba na ang problema. Bukod tangi pa rin ang God of War. May isa pang kalaban. Tumingin si Tigress at nakita na isa itong matanda na may kulay gray na buhok na may mga kulubot sa buong mukha. Malamang siya ay nasa 70s o 80s. Kahit na napakatanda na niya, maganda pa rin ang kanyang itsura. Kulay rosas ang kutis niya. Para siyang isang taong nagbigay pansin sa kanyang self-cultivation. Sino ka? Tanong ni Tigress. Hinawakan ng matanda ang kanyang balbas at nanatiling tahimik. Tahimik siyang tumingin kay Thomas. Umiti din si Thomas. Tigress, siya si Horace Sparks. Tila Franklin at Austin, ang tatay ni Sylvan, ay mga estudyante niya. Ano? Nabigla si Tigress nang marinig ito. Sa madaling salita, ang kaharap niya ay ang teacher ni Franklin at Austin. Patuloy na nagsalita si Thomas, pagkatapos kong talunin si Austin noong taong iyon, si Horace ang nagbigay sa akin ng medalya at title. Masasabi na teacher ko rin siya. Ano? Mabilis na yumuko si Tigress at sinabing, hindi ko alam na nandito ka, Mr. Sparks. Patawarin mo ako kung nasaktan kita. Tumawa ng malakas si Horace. Kinawi niya ang kanyang kamay at sinabing, hindi mo kailangang humingi ng tawad. Retired na ako at hindi na ako miyembro ng politics. Hindi mo kailangang maging magalang. Kabanata 1262. Tumingin siya kay Sylvan at sa iba pa. Pagkatapos nito ay umiling siya at sinabi, noong tinuruan ko si Austin, binalaan ko siya na linangin ang kanyang pagkatao. Hindi ko inasahan na ang kanyang anak ay magkakaroon din ng sama ng loob sa kanya. Wala na talagang pag-asa pagdating sa kanya. Kasunod nito ay tinanong ni Horace si Thomas, Thomas, kusang loob mong isinuko ang iyong posisyon nang wala ng ibang sinasabi, at ngayon, gusto mong bumalik sa iyong original position. Hindi mo man lang inisip ang official dom ng Central City. Pwede ko bang malaman kung bakit? Mapagpakumbaba na nagsalita si Thomas, umalis ako sa opisina dahil gusto kong iligtas ang tatay ko. Ngayon, gusto kong bumalik sa dati kong posisyon dahil gusto kong iligtas ang mga nahihirapan kong kaibigan. Horace, sana isipin mo ang paghihirap na nararanasan ko.
Hinawakan ni Horace ang kanyang balbas at tinanong, noon, tinalo mo si Austin gamit ang iyong walang katumbas na lakas at nakuha mo ang titulong God of War. Hindi ko alam kung nasa iyo pa rin ang aura mo at ang fighting power mo. Sa pagkakataong ito, hindi lang si Austin ang kailangan mong harapin, kundi kailangan mo ring harapin ang hamon ni Sean at ng ibang tao. Thomas, confident ka bang makuha ang nawala sa'yo? Umangat ang ulo ni Thomas at tumingin kay Horace. Hanggat ako ay magpa-participate, ako lang ang magtatagumpay at wala ng iba. Matapang. Okay, ngumiti si Horace at sinabing, akala ko naging mahina ka na at nawalan ka ng tiwala sa sarili pagkatapos mong umalis sa battlefield ng Western Coast ng mahigit 1 taon. Ngayong nakita, wala ka pa rin talagang pinagbago. Thomas, ibalik mo ang pagmamayari mo. Tara na. Hindi ba sinabi mo na magre-register ka para sa mga qualification trials? Libre ko ngayon, kaya sasamahan ko kayo. Naantig si Thomas nang marinig ito. Alam niyang si Horace ang nag-e-escort sa kanya. Sa kanyang paglalakbay sa sentro ng power sa Central City, mahirap para sa isang ordinaryong tao na tulad ni Thomas na walang tunay na kapangyarihan na harapin ang mga bigwig na iyon. Iba na ang sitwasyon kung meron siyang suporta ni Horace. Kahit pa-retired na si Horace, ang kasalukuyang mga authority ay tumataas kapag nasa kamay na ito ni Horace. Sa makatuwid, ang lahat ng forces ay natatakot kay Horace. Taos puso man o pambobola ito, ang posibilidad na manalo ay mas mataas sa suporta ni Horace. Mabilis na hinawakan ni Thomas ang mga kamay ni Horace at sinabing, salamat, Horace. Walang anuman, pinangunahan sila ni Horace at lumabas. Simula nung umalis ka sa pwesto, walang kwenta ang lahat kahit si Sean o ibang tao. Hindi ko na kaya ang sitwasyong ito. Thomas, inaabangan ko ang pagkakataon na babalik ka na bilang God of War. Gagampanan ko ang inaasahan mo. Pagkatapos nito, sumakay silang tatlo sa kotse at nagmaneho si Aris patungo sa registration place para qualification trials. Pagkaalis nila ay dahan-dahang tumayo ang mga taong pinabagsak nila sa restaurant. Si Sylvan ay bagbog sarado at sumisigaw siya sa sobrang sakit. Tiniis niya ang sakit at kinuha ang kanyang cellphone para tawagan ang kanyang ama. Umiyak siya ng malakas nang sagutin nito ang tawag. Papa, iligtas mo ako. Munti ka na akong mamatay sa pagkabugbog. Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang dulo ng linya at agad ibinaba ang tawag. Makalipas ang 10 minuto, puminto ang ilang malalaking truck sa entrance ng restaurant. Bumukas ang pinto at pinangunahan ni Austin ang isang grupo ng mga tao papasok sa restaurant. Umiyak at sumigaw si Sylvan nang makita ito, binugbog nila ako ng husto. Kailangan mo akong bigyan ng hustisya. Naging malamig ang mukha ni Austin. Sino ang may lakas ng loob na talunin ang anak ko? Sabihin mo sa akin. Sinong nanakit sa'yo? Papatayin ko ang taong iyon. Pinunasan ni Sylvan ang kanyang mga luha at sinabing, kilala mo ang taong iyon. Ang bastos na si Thomas ang gumawa nito sa akin. Si Thomas. Isang lumang pangalan na ikakagalit ni Austin hanggat lumalabas ito sa kanyang isip. Bakit ka nakipaglaban kay Thomas? Sabihin mo sa akin ang totoo. Kabanata 1263. Pinalaki ni Sylvan at tuluyang binaluktot ang bagay na iyon. Itinulak niya ang lahat ng sisi kay Thomas. Galit na galit si Austin nang marinig iyon. Hindi niya kinuwestiyon ang katotohanan kung ang kanyang anak ay isang jerk at naisip lamang niya na ang kanyang anak ay binubuli. At saka, hindi man nabuli ni Thomas ang kanyang anak, sapat na ang pagkuha ni Thomas ng titulong God of War mula kay Austin noon para kuputin niya si Thomas. Naalala pa ni Austin kung gaano siya ka-high-spirited noon. Siya ay makapangyarihan sa lahat sa larangan ng digmaan. Sa oras na iyon, siya at si Thomas ay hinirang para sa pamagat ng God of War sa parehong oras. Sa huli, si Franklin, isang kapwa senior, ang nagkusa na sabihin na si Thomas ay isang junior. Kung siya ay ginawaran ng titulong God of War tulad ni Austin, sila ni Thomas ay magkakaroon ng parehong katayuan. Nangangahulugan ito na si Thomas ay magkakaroon ng parehong katayuan bilang Franklin. Paano gagana ang gayong paglabag sa mga pangkalahatang tuntunin? Sa makatuwid, mahigpit na hiniling ni Franklin na dapat magkaroon lamang ng isang Diyos ng digmaan at nangako siyang ganap na susuportahan si Austin bilang Diyos ng digmaan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, masyado pa ring knave si Austin. Nang talagang oras na para ibigay ang titulo, sinabi ni Franklin na wala itong kinalaman sa kanya.
Sinabi niya na ang isa ay isang junior at ang isa ay isang apprentice, at ito ay hindi komportable na tulungan ng sinuman sa kanila. Sa huli, ang tagumpay ay matutukoy lamang ng mga kasanayan sa pakikipaglaban. Walang alinlangan, si Thomas ay nanalo at ninakaw ang titulong Diyos ng Digmaan mula kay Austin sa isang iglap at naging isang taong may kapangyarihan. Gayunpaman, maaaring makompromiso si Austin at maging commander ng moat camp. Sila ay ganap na naiiba. Tumagal ng maraming taon para malaman ni Austin na tuluyan na siyang naloko ni Franklin. Kung mayroong dalawang Diyos ng digmaan noong panahong iyon, kung gayon ang kapangyarihan ay kailangang hatiin sa dalawa na naghihigpit sa isa't isa. Upang itulak si Thomas sa pinakamataas na rurok, nilinlang ni Franklin si Austin upang maiwasan ang sinuman na higpitin si Thomas. Sa huli, inirerekomenda ni Franklin ang paggamit ng puwersa upang matukoy ang mananalo. Ito ay dahil alam ni Franklin na sa mundong ito, walang sinumang pisikal na makakatalo kay Thomas. Sa ganitong paraan, matitiyak na si Thomas ay isang makapangyarihang tao. Kapag naabot na ni Thomas ang tuktok, si Franklin ang kanyang guro ay magiging kagalang-galang din. Ang pagsulong ng baguhan sa tuktok ay mas mahusay kaysa sa pagsulong ng junior sa tuktok. Simula noon, kinasusuklaman ni Austin sina Franklin at Thomas. Palagi siyang nakikipaglaban kay Franklin at binibigyan niya ng problema si Franklin sa mga nakaraang taon. Ngunit dahil sa pagkakakilanlan ni Thomas bilang ang Diyos ng digmaan, hindi talaga maaaring magdulot ng malaking pinsala si Austin kay Franklin. Iba na ngayon. Kinuha ni Thomas ang inisyatiba na isuko ang kanyang posisyon at nawalan din ng kapangyarihan si Franklin. Dumating ang pagkakataon ni Austin. Natalo siya kay Thomas noong nakaraan. Ngayon, dapat kaya niyang talunin si Sean, di ba? Lahat ng uri ng alaala ay pumasok sa isip ni Austin. Bumalik siya sa katinoan at nagtanong, nasaan si Thomas ngayon? Hinawakan ni Sylvan ang kanyang ulo. Hindi ko talaga maalala. Anyway, parang narinig ko siyang may kausap na nagsasabing magre-rehistro siya para sa mga pagsubok sa kwalifikasyon habang ako ay tulala. Ano? Natigilan si Austin. Gustong magparehistro ni Thomas. Gusto niyang bawiin ang posisyong binitawan niya sa sarili niyang pagkukusa. Anong klaseng biro ito? Sigurado ka bang hindi ka nagkamali ng narinig? Oo naman. Pumunta na sila sa registration site. Agad namang tumayo si Austin. Sa totoo lang, puno siya ng kumpiyansa sa mga pagsubok sa kwalifikasyon sa pagkakataong ito. Bukod kay Sean, na may kaunting kakayahan, walang sapat na kalaban para maging kalaban niya. Kahit si Sean iyon, siguradong mananalo si Austin. Sa makatuwid, tiyak na mananalo si Austin. Ngunit kung kasama si Thomas, ibang-iba ang sitwasyon. Kabanata 1264. Alam na alam ni Austin kung gaano kalakas si Thomas. Kung matagumpay na nakarehistro si Thomas, kung gayon. Hindi, kailangan ko siyang pigilan. Tumayo si Austin at pinakiusapan ng ilan sa kanyang mga nasasakupan na manatili para alagaan si Sylvan. Pagkatapos, nagmamadali siyang pumunta sa registration center kasama ang napakaraming tao. Dapat niyang pigilan si Thomas bago siya magparehistro. Ang araw ay sumisikat ng maliwanag. Huminto ang isang Ferrari sa entrance ng registration center. Magkasunod na bumaba ng sasakyan sina Thomas at Tigress. Ginoong Sparks, magparehistro muna tayo, magalang na sabi ni Thomas. Tumango si Horace at umupo sa kotse para magpahinga. Dumating sina Thomas at Tigress sa registration center, at isang komisyoner ang lumapit at nagtanong, mga ginoo, hindi kayo basta-basta makapasok dito. Agad na sinabi ni Tigress, nandito kami para magparehistro. Oh. Tinulyapan sila ng komisyoner at nagtatakang nagtanong, saang kampo ng militar kayo nanggaling, at ano ang inyong kasalukuyang opisyal na posisyon. Sinabi ni Tigress, lahat tayo ay mga sibilyan, at wala tayong anumang opisyal na posisyon. Natuwa si komisyoner. Paumanhin, ngunit kung wala kang opisyal na posisyon, hindi ka karapat-dapat na magparehistro. Mangyaring bumalik. Nang itataboy na sana ng commissioner sina Thomas at Tigress, biglang nagtaas ng kamay si Thomas at naglabas ng badge. Gamit ito, maaari ba akong magparehistro? Ha? Tiningnan mabuti ng commissioner, at siya ay natakot. Iyon ang badge ng God of War. Kung ang taong nasa harapan ay may ganitong badge, siya ay. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng komisyoner at nagtanong, posible bang ikaw ang Diyos ng digmaan, Thomas? Oo ako. Sorry kung hindi kita nakilala. It's just that you gave up the position, tapos ngayon gusto mo nang bawiin. Angkop ba ito?
Tinabi ni Tigress na may malamig na mukha, ano ang hindi nararapat? Bakit? Kailangan ba ng commander ang iyong pahintulot para gawin ang mga bagay? Hindi. Hindi ko sinasadya iyon. Kung gayon ay huwag magsalita ng walang kaparerekon, sabi ni Tigress, pwede ba tayong magparehistro? Oo naman. Natigilan sandali ang commissioner at sinabing, no, you guys still can't register. Ang pagpaparehistro sa oras na ito ay napakahalaga. Bukod sa iyong pagiging karapat-dapat para sa pagpaparehistro, kailangan din ng guarantor. Napakamot ng ulo si Tigress. Anong guarantor? Ibig sabihin, kung may problema kayo, sino ang hahanapin natin? Nagbigay ng halimbawa ang komisyoner at sinabing, ang guarantor ni Sean ay si Instructor Franklin. Imposibleng magrehistro ng walang guarantor. Nakikita ko, tanong ni Tigress, kung gayon, anong uri ng tao ang maaaring maging guarantor? Ang taong iyon ay dapat na hindi bababa sa isang nanunungkulan na opisyal at may isang tiyak na katayuan na kinikilala ng lahat. Tinabi ni Tigress, medyo mahirap ang kahilingang ito. Habang nagsasalita siya, maraming malalaking truck ang dumaan at huminto sa hindi kalayuan. Sunod-sunod na bumukas ang mga pinto at naglakad si Austin kasama ang kanyang mga subordinate. Habang naglalakad siya, malakas niyang sinabi, Thomas, nagkita tayong muli. Lumingon si Thomas at tumingin. Haha, kakilala pala. Malakas na sabi ni Austin, Thomas, pwede ka nang bumalik. Sa akin dito, walang nangahas na maging guarantor mo. Humiti si Thomas. Kaya mo ba yon? Lumapit si Austin sa kanyang harapan at sinabing, ngayon, lilinuwin ko ito. Ang sino mang maglakas loob na maging guarantor ni Thomas ay magiging kaaway ko. Kung magiging guarantor kanya ngayon, papatayin kita bukas. Sa sinabi nito, mas mahirap maghanap ng guarantor. Sa sandaling iyon, isang mahinang boses ang nagmula sa malayo. I wonder kung papatayin mo ako kung ako ang guarantor. Kabanata 1265. Natigilan si Austin saglit at hindi nasiyahan. Siya ay nagtataka kung bakit may mga tao pa rin naghahanap ng kamatayan sa mga taong ito. Sino bang walang isip ang naghahanap ng kamatayan? Pilasan mo at pumunta ka sa harapan ko. Mayabang na sabi ni Austin at hindi man lang niya binalingan ng ulo upang tingnan. Unti-unting lumalapit ang mga yabag sa likuran niya. Nagpatuloy ang matanda at sinabing, Ossie, ang init ng ulo mo mas lumalala ngayon. Ossie, ang nag-iisang taong naglakas loob na tumawag sa kanya ng ganito ay. Napansin agad ni Austin na may mali. Nang ipihit niya ang kanyang ulo, naging jelly ang kanyang mga binti nang nakita niya ang taong dumating. Mr. Sparks, bakit ka nandito? Nagmamadaling lumapit si Austin para alalayan siya. Umiti si Horace at umiwas sa mga kamay ni Austin. Tinabi niya sa malamig na tono, ano ang mali? Hindi ba ako makakapunta? Ngayon, kailangan kong makuha permiso mo bago ako pumunta kahit saan ha? Of course not, Mr. Sparks. I really didn't know it was, ikaw. Kung hindi ako maglalakas loob na magsalita ng ganyan. Tinabi ni Horace, kung gayon, gusto kong maging guarantor ni Thomas. Pwede ba? Ano? Nagbago tuloy ang ekspresyon ni Austin. Bagamat nagretiro na ngayon si Horace, ang kanyang reputasyon ay nandyan pa. Ilan ang mga bigwig sa Central City na itinuro ni Horace. Gaano man siya kalupit, hindi siya nangahas kahit ano kay Horace. Kaya lang hindi niya ito maisip. Bakit gustong tulungan ni Horace si Thomas? Sabi ni Austin, Mr. Sparks, may noble status ka. Bakit mag-abala na tumulong sa isang hamak na tao na walang ilagay dito? Isang hamak na tao, napangiti si Horace. Kung ako, tandaan ng tama, ang posisyon ng Diyos ng digmaan na orihinal na pagmamayari ni Thomas. Ikaw din noon taong-una ng hamak na taong ito noon. Ako ay ang personal na nagbigay kay Thomas ng titulong ito. Kinagat ni Austin ang kanyang mga ngipin. Mr. Sparks, nakaraan na ang lahat ng ito. Ngayon, ordinaryong mamamayan na lang si Thomas. Logically speaking, hindi siya eligible na sumali sa mga pagsubok sa kwalifikasyon. Tinabi ni Horace, si Thomas ay hindi ordinaryong mamamayan. Bagamat wala na ang kanyang posisyon, umiiral pa rin ang kanyang titulo. Tsaka siya ba hindi pa rin karapat-dapat sa akin bilang kanyang guarantor? Sa sinabi nito, medyo hindi makatwiran kung hindi pinayagang sumali si Thomas. Pero, hanggat sumali si Thomas, wala si Austin sa anumang pag-asa na manalo. Hindi.
Hindi siya dapat sumuko kahit sarili niyang guro ito bilang taga-garantiya. Nagpalit ng ekspresyon si Austin at sinabing unceremonious la, Mr. Sparks, hindi sa ayaw ko. Nais na hayaan kang gawin ito, ngunit ang lahat ay kailangang gawin na ayon sa proseso. Hindi nararapat na magrehistro si Thomas bilang isang ordinaryong mamamayan. Actually, hindi rin bagay para sa ikaw din ang maging guarantor. Ito ay dahil sa iyo nagretiro na, kaya isa ka talagang ordinaryong mamamayan. Hindi ito gagana bilang parehong mga kalahok at ang guarantor ay parehong ordinaryong mamamayan. Desidido siyang hindi papasukin si Thomas sa pintong ito. Nang marinig iyon ni Horace ay napakunot ang noo niya at itinaas ang kanyang ulo para sawayin siya. Austin, ginagalit mo ba ako? Nagulat si Austin. Napaatras siya ng isang hakbang at mabilis na nagpaliwanag, Mr. Sparks, hindi imposible kung gusto mo talaga inirerekomenda si Thomas. Pero may isang kondisyon. Anong kondisyon? Kabanata 1266. Ngayon, hayaan mong talunin ako ni Thomas dito. Kumunat ang noo ni Horace. Alam ng lahat kung gaano kalakas si Thomas at natalo si Austin kay Thomas noon. Paano siya nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin ang mga bagay na iyon ngayon? Sa totoo lang, hindi alam ni Horace na kakatapos lang ng matinding laban ni Thomas kagabi at hindi pa siya nakaka-recover. Kagabi, mula sa unang palapag lang hanggang sa ika-10 palapag lang ang laban niya. Sa huli, nakipag-away siya sa Capricorn. Masyadong maraming enerhiya ang naubos ni Thomas at nagtamo ng maraming pinsala sa kanyang katawan. Hindi pa siya nakaka-recover. Sa sandaling ito, marahil ay kalahati lamang ng kanyang karaniwang lakas si Thomas. Hindi ito alam ni Horace, ngunit alam ni Austin. Matapos malaman na lalahok si Thomas, agad niyang ginamit ang mga opisyal na channel upang siyasatin ang lahat ng impormasyon na may kaugnayan kay Thomas. Matapos malaman ang tungkol sa labanan ni Thomas kagabi, nagkaroon ng masamang ideya si Austin. Gusto niyang talunin si Thomas habang siya ay mahina. Kung kailangan niyang labanan si Thomas, ito na talaga ang pinakamagandang oras. Kung naka-recover si Thomas pagkatapos ng 2 araw, imposibleng talunin siya muli. So, proud na sabi ni Austin, how about it, Thomas? Ito ang pinakadakilang kabaitan ko sa iyo. Kung matatalo mo ako dito, kikilalanin ko ang iyong lakas at papayagan kitang makilahok sa pagpili. At kung matatalo mo ako, hindi ko ipapahiya ang sarili ko at magkukusa na talikuran ang pagsali sa pagpili. Ano sa tingin mo? Pinipilit niya si Thomas sa isang sulok. Sabi ni Horace, Posy, nababaliw ka na ba? Kailangan mo lamang nahilahin ang higit pang mga string. Bakit kailangan mo siyang pilitin? Masasaktan mo lang ang sarili mo. Malagay sa problema ang sarili ko. Umisi si Austin. Sigurado siyang hindi maglalakas loob na kumilos si Thomas. Si Thomas ngayon ay kalahating may kapansanan, kaya walang dapat ikatakot. Kung maglakas loob si Thomas na tanggapin ang hamon, mas mabuti. Ipaparamdam sa kanya ni Austin na mas mabuti pang mamatay. 2 lang ang daan bago si Thomas. Ang isa ay nagkusa siyang umalis. Ang pangalawa ay kinaladkad niya ang kanyang pagod na katawan para lumaban. Pagkatapos, siya ay bugbugin hanggang mamatay ni Austin. Napatingin si Austin kay Thomas ng pagalit. Hoy, ayaw mo bang bawiin ang posisyon ng God of War? Natatakot ka ba ngayon? Sa palagay ko, umalis ka na lang. Labas. Muling kinumbinsi si Horace at sinabing, Posy, wala ka bang ideya sa sarili mong lakas? Dapat kang mabilis na lumayo habang hindi pa sumasagot si Thomas. Kung hindi, masasaktan ka lang kung talagang mag-aaway kayong dalawa. Tama na, malamig na sabi ni Austin, Mr. Sparks, minamaliit mo ako. Bagamat ako ay iyong apprentice, hindi lang ako natuto sa iyo. Sa paglipas ng mga taon, nakuha ko ang pinakamahusay mula sa maraming tao, at ngayon, mas mahusay ako kaysa sa iyo. Naniniwala ako na ang kasalukuyang ako ay madaling manalo kay Thomas. So, please stop talking, Mr. Sparks. Nasa Thomas kung gusto niyang lumaban o umalis. Naging tahimik ang eksena. Umangat ang ulo ni Thomas at tumingin kay Austin. Mahinahon niyang sinabi, Austin, medyo na-guilty talaga ako sa iyo. Noon, niloko ka ni Franklin, dahilan para mawalan ka ng titulong God of War na dapat mong makuha. So, ayoko talagang makipag-away sa'yo. Pero ngayon, pinipilit mo ako, at wala na akong paraan para umatras. Imposibleng isuko ko ang aking kwalifikasyon at piliin na umalis.
Kaya, maaari ko lamang piliin na lumaban. Austin, handa ka na ba? Natawa si Austin sa narinig. Tinuro niya si Thomas at sinabing, gusto mong lumaban. Sige, laban tayo. Maaaring hindi alam ng ibang tao, ngunit paanong hindi ko malalaman. Nagkaroon ka lang ng matinding labanan kagabi. Natatakot ako na sa sandaling ito, hindi mo man lang maipakita ang kalahati ng iyong lakas. Hindi mo ako matatalo. Nagulat sina Horace at Tigress. Sabay silang napatingin kay Thomas. Kung ang sinabi ni Austin ay totoo, kung gayon ang sitwasyon sa ngayon ay lubhang nasa kawalan ni Thomas. Hindi maipakita ni Thomas ang kalahati ng kanyang lakas, at kinailangan niyang harapin si Austin na may mahusay na kasanayan sa pakikipaglaban, ng direkta. Ang posibilidad na manalo ay talagang mababa. Napilitan si Thomas sa isang dead end. Kabanata 1267. Isang hakbang pasulong si Thomas, pumarap kay Austin. Parehong nag-aalala sa kanya sina Horace at Tigress. Nagtataka sila kung bakit naglakas loob si Austin na hamanin si Thomas. Nalaman na pala niyang nasugatan si Thomas. Ang bisyo niya talaga. Karapat-dapat ba ang karakter na ito sa titulong God of War? Pareho siya ng ugali ni Sean. Grabe. Commander, mag-ingat ka, nag-aalalang paalala ni Tigress. Ngunit ngayon, huli na para sabihin ang anumang bagay. Si Thomas lang ang makapagpapasya sa lahat. Kinailangan niyang malaman ito sa kanyang sarili. Huminga ng malalim si Thomas. Magsimula na tayo. Handa ka na ba? Humiti ng masama si Austin. Hindi na ako magtatagal. Sumugod si Austin at sumuntok ng malakas. Ang kamao ay naglalaman ng napakalaking lakas at ito ay hindi maabot ng lahat. Gayunpaman, ito ay isang malakas na suntok para sa mga ordinaryong tao, ngunit para kay Thomas, masasabing average lang. Tinabi ni Tigress ng may paghamak, madaling harangin ng komandante ang gayong suntok nang hindi kumukurap ang kanyang mga mata. Sa mga normal na panahon, ito ay marahil tulad ng sinabi ni Tigress. Ngunit ang sitwasyon sa oras na ito ay medyo iba. Napaatres bigla si Thomas, hindi inaasahan ang suntok. Pinili niyang iwasan ito. Commander, napatulala si Tigress. Kahit si Tigress ay kayang kayanin ang ganoong suntok, huwag na lang si Thomas. Bagamat ayos lang na umiwas, wala itong kagalakan at pangangibabaw ng direktang pagharang at pagkontra. Umunat ang noo ni Horace sa gilid at sinabing, mukhang totoo ang sinabi ni Austin. May mga sugat talaga si Thomas sa katawan at hindi naman minor ang mga sugat. Mas nag-aalala ngayon si Tigress. Masyado siyang kasuklam-suklam. Doon, umatras ng ilang hakbang si Thomas. Bago pa siya magkaroon ng oras para patatagin ang sarili ay sinuntok na naman siya ni Austin. Sa tingin mo makakatakas ka. Thomas, dahil pinili mong makipaglaban sa akin ngayon, katumbas ito ng pagpili ng kamatayan. Hindi kita hahayaang mabuhay hanggang bukas. Direktang dama po ang kamao ni Austin sa mga braso ni Thomas. Nagawa man itong harangan ni Thomas, kailangan pa rin niyang umatras ng ilang hakbang. Paano na? Malakas ba ang suntok ko? Halika ulit. Tikman mo ang lakas ng sipa ko. Hindi nagpapigil at umatake si Austin. Patuloy siya sa pagsuntok at pagsipa at ang bilis niya ay napakabilis. Ang mga tunog ng hangin ay sumasabay kay Thomas. Sa loob ng ilang minuto, hindi man lang nakagawa ng counterattack si Thomas bukod sa pag-iwas at positibong bugbugin. Ito ang unang pagkakataon na siya ay binugbog hanggang sa hindi man lang siya nakagawa ng anumang disenteng pag-atake. Commander, talagang balisa si Tigress. Simula nang sundan niya si Thomas, hindi pa niya nakitang napahiya si Thomas. Kaya mo yan. Lumipas ang isa pang 3 minuto. Ganun pa rin. Hindi nagawang umatake si Thomas. Nagkaroon ng malakas na kalabog. Umatras si Thomas ng mahigit 10 hakbang na magkasunod. Sa wakas, nataman niya ang isang puno bago halos tumayo. Kinalaw ni Austin ang kanyang mga kamay at paa. Lumapit siya habang sinasabi, ngayon alam mo na kung gaano ako kagaling, di ba? Uli na. Thomas, kahit na aminin mo ang pagkatalo at humingi ng awa sa pamamagitan ng pagluhod, hindi kita pababayaan. Gusto kong mamatay ka. Gusto kong mamatay ka. Sa sandaling iyon, biglang nagpakita si Thomas ng 3 daliri. Ha? Tanong ni Austin, anong ibig mong sabihin? Mayroon bang humihingi ng awa tulad nito? Bahagyang itinaas ni Thomas ang kanyang ulo upang tingnan siya at sinabing walang pakialam, mayroon ka pa ring mga pagkakataon na gumawa ng 3 galaw.
Kabanata 1268. Ha! Anong tatlong galaw? Ipinaliwanag ni Thomas noon, niloko ka ni Franklin. Kahit na ang bagay na ito ay ginawa sa likod ko, nakinabang pa rin ako dito sa huli. May utang ako sa iyo, at kailangan kong bayaran iyon. Kaya, sa labanang ito, hahayaan kitang umatake ng 100 beses ng walang ganting atake. 77 galaw mo na ngayon lang, kaya 3 na lang ang natitira mong galaw. Kailangan mong i-grab ang pagkakataon. Ano? Halos himatayan si Austin. Matapos ang mahabang pakikipaglaban, lumabas na hindi sinasadya ni Thomas ang counterattack. Hindi siya mag-counterattack para sa 100 galaw. Matapos pag-isipang mabuti, tila ito talaga ang nangyari. Hindi lumaban si Thomas bukod sa pag-iwas at pagharang sa mga pag-atake. Umiti si Tigress. Ito ang Diyos ng digmaan na kilala niya. Ano man ang sitwasyon, hinding-hindi magpapatalo si Thomas. Ang diwang hindi sumusuko ang sumuporta sa kanya hanggang ngayon. Commander, ikaw talaga ang pinakamalakas. Sa sobrang tuwa ni Tigress, muntik na siyang mapatalon. Naikuyom ni Austin ang kanyang mga kamao at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Aniya, Thomas, nagpapanggap ka pa rin sa puntong ito. Ano ang ibig mong sabihin na hahayaan mo akong gumawa ng 100 galaw nang hindi umaatake pabalik? Ito ay malinaw na dahil mayroon kang mga pinsala sa iyong katawan at hindi ka maaaring lumaban dahil sa aking mabilis na pag-atake. Sa tingin mo kaya mo akong takutin sa pagiging bongga? Hindi pwede. Tinubod niya si Thomas. 3 galaw. Papatayin kita sa 1 galaw. Pinutol ni Austin ang kamay niya. Akala niya ay tiyak na matatalo niya si Thomas sa hakbang na ito, ngunit madaling nakaiwas si Thomas sa pamamagitan ng pagyuko. Ang hakbang na ito ay hindi tumama kay Thomas, ngunit ito ay tumama sa puno sa likod niya na nagdulot lamang ng sakit kay Austin. Mayroong 2 galaw na natitira, paalala ni Thomas. Tumigil ka sa pagsasalita ng walang kaparerekon. Tinundan ni Austin si Thomas, ngunit si Thomas ay nakalabas lang at madaling nakatakas. 1 galaw na lang ang natitira. Tumalo ng mataas si Austin at nadurudge ng malakas si Thomas. Sa pagharap sa gayong agresibong hakbang, mabilis na nag-backflip si Thomas at iniwasan ang hakbang na ito. Tapos na ang 100 galaw. Nabayaran ko na ang utang ko sa iyo. Austin, simula ngayon, wala na akong utang sa iyo. Mag-ingat ka dahil hindi na ako magtatagal. Napakalamig ng boses ni Thomas. Nanlamig ang katawan ni Austin. Ang pakiramdam na ito ay pareho sa naramdaman niya noong natalo siya kay Thomas noon. Hindi kaya mauulit ang parehong bagay ngayon? Hindi. Hindi kailanman. Sumugod si Austin. Sa pagtingin sa nananakot na si Austin, hindi pinili ni Thomas na umiwas o hamarang sa pagkakataong ito. Sa halip, panay ang kanyang pag-atras at sumugod pasulong habang ibinabato ang kanyang kamao. Nagdikit ang kanilang mga kamao. Nakaharap sila sa isa't isa. Pinaburan ni Fortune ang matapang. Ang kapangyarihan ni Thomas ay may ganap na kalamangan. Sa isang suntok, nabali ang buong braso ni Austin. Basag, basag, basag. Napagpasyahan na ang tagumpay. Si Thomas ay hindi lumaban sa unang 100 galaw. Nang magseryoso siya at umatake, natalo niya si Austin sa 1 galaw. Napakalaki ng pagkakaiba ng dalawa. Napaluhod si Austin sa lupa sa kawalan ng pag-asa. Ay nalalayan niya ang kanyang katawan gamit ang isang kamay sa sahig at ang mga pawis sa kanyang noo ay bumaba. Bakit? Paano ito nangyari? Hindi ba't katatapos mo lang ng matinding laban? Nasugatan ka ng buo kaya hindi mo maipakita ang kalahati ng iyong kakayahan. Maaaring mali ang aking impormasyon. Sa harap ng mga pagdududa ni Austin, huminga ng malalim si Thomas at walang pakialam na sinabi, hindi mali ang iyong impormasyon. Nagkaroon nga ako ng matinding laban kagabi at ang lakas ko ngayon ay wala pa sa kalahati ng tunay kong lakas. Pero, napatingin si Thomas kay Austin. Mali ka sa isang bagay. Kahit kalahati lang ng lakas ko, sapat na para harapin ka. Ito ay dahil ang iyong grado ay hindi man lamang 30% ng aking antas. Kabanata 1269. Wala pang 30%. Sumigaw si Austin habang itinoon ang sarili sa lupa gamit ang isang kamay. Ano sa lupa ang ginagawa niya nitong mga taon? Naalala niya noong natalo siya kay Thomas noong huling pagkakataon, walang gaanong pagkakaiba sa pagitan nila kumpara ngayon. Ngunit pagkatapos ng napakaraming taon ng pagsasanay, bakit sa halip ay tumaas ang agwat?
Hindi niya namalaya na hindi lang pala siya ang nag-improve. Ang bilis ng paglaki ni Thomas ay malayo sa kung ano ang maihahambing ni Austin. Mas malakas si Thomas kaysa kay Austin noong mga panahong iyon at ngayon naabot pa niya ang taas na hindi mahawakan ni Austin. Iyon ang pagkakaiba sa mga tuntunin ng talento. Hindi mapigil ang humagulgol si Austin. Ginoong Sparks, wala talaga akong silbi. Nag-iimbite ka ng gulo sa sarili mo. Napabuntong hininga si Horace habang pinagmamasdan ang kanyang malungkot na kilos. Bakit kailangan mong magtago ng sama ng loob kay Thomas noong sinabi ko sa iyo na tigilan mo na ang paghamon kay Thomas? Matagal na ang nakalipas. Ipinapalagay mo na dahil lang sa nasugatan si Thomas, magagawa mong talunin siya, ngunit wala kang ideya na hindi mo maabot ang ikatlong bahagi ng kanyang antas. Talagang katawa-tawa ka. Hindi siya nagawang pabulaanan ni Austin. Maaari lamang niyang sisihin ang kanyang sarili sa kanyang kawalan ng kakayahan. Alisin mo siya, sabi ni Horace, at kaagad, dumating ang ilan sa mga alipin ni Austin at dinala siya. Pagkatapos noon, sinabi ni Horace, Thomas, ang iyong mga kakayahan ay higit sa inaasahan ko. Noong una, ipinapalagay ko na, pagkatapos ng maraming taon, ang iyong mga kakayahan ay mananatiling walang pag-unlad o lumala pa nga. Ngunit ngayong nakita ko na ang iyong pagganap, hindi ko na kailangang mag-alala pa. Sundan mo ako para makapagrehistro. Kasunod ng malapit sa likod ni Horace, matagumpay na nakarehistro si Thomas para sa kompetisyon. Hinati sa 2 round ang qualification match. Ang unang round ay upang pumili ng 4 na natitirang mga kandidato. Sa susunod na round, isa lamang sa 4 na kandidato ang pipiliin bilang tunay na magwawagi at hahalili sa titulong God of War. Ang unang round ay naka-schedule makalipas ang 5 araw. Kawakas, sinabi ni Horace kay Thomas, ito lang ang magagawa ko para matulungan ka. Ang iba ay depende sa iyong kakayahan. Yumuko si Thomas at sinabing, sapat na ang naitulong mo sa akin. Salamat, Mr. Sparks. Sige, aalis na ako. Ingat. Sa kabilang panig, natanggap ng dating coach ni Thomas na si Franklin ang mensahe ng magpaalam si Thomas kay Horace. Sa kampo ng bantay ng Outer City, si Franklin at Sean ay nakaupo sa tapat ng isa't isa. Isang sulat ang inilagay sa mesa at ito ay isang mensahe na nagpapaliwanag sa nangyari. Nagsalin si Franklin ng isang tasa ng tsaa at hinigop ito ng bahagya. Hindi napigilan ni Sean at sinabing, hindi ako makapaniwala na pinili ni Thomas na sumali sa kompetisyon. Sok, walang isip talaga siya. Siya ang nagbigay ng titulo, ngunit ngayon ay gusto niya itong ibalik. Wala talaga siyang respeto sa awtoridad. Sa isang normal na sitwasyon, si Thomas ay wala kahit na mga kwalifikasyon upang mag-sign up para sa paligsahan, lalo na ang pagbawi ng posisyon na dati niyang hawak. Pero ibang kaso ngayon na si Mr. Horace na ang guarantor niya, kailangang dumaan muli ang mga awtoridad. Maaaring mabawi ni Thomas ang kanyang dating katayuan kung maipapakita niya ang mga nakakumbinsi na kasanayan at manalo sa kompetisyon, sabi ni Franklin. Malamig na tumawa si Sean at sinabing, magtiwala ka, Mr. Clark. After what happened last time, I'm a completely different person now than I was before. Hindi na ako magpapatalo kay Thomas. Sige, may tiwala ako sa'yo. Ngunit si Thomas ay hindi masyadong masama. At least, naalis niya si Austin. Nakatulong ito sa amin na makatipid ng maraming problema, patuloy ni Sean. Tumawa si Franklin. Walang silbi si Austin, wala siyang dapat ikatakot. Ang kailangan mo lang gawin ngayon, Sean, ay itoon ang lahat ng iyong lakas kay Thomas, unawain mo. Nakuha ko na, Mr. Clark. Pupunta ako at magpa-practice ngayon din. Uminom si Sean ng kanyang tsaa sabay lakad at nagmamadaling umalis. Hanggang sa susunod na pagkikita nila ni Thomas, hindi na niya hahayaang matalo muli. Ang asawa ni Franklin, si Irene, ay lumabas ilang sandali pagkaalis ni Sean. Ang sitwasyon ay nagiging hindi makontrol, tama ba? Tanong niya, mamantong hininga. Ano ang nawawala sa kamay? Si Thomas ang apprentice ko, si Sean din. Kahit na sino ang manalo, ako pa rin ang pinakadakilang nagwagi, may layuning tanong ni Franklin. Ito ba, nakita ni Irene ang mga iniisip ni Franklin? Noong nakita mo si Thomas noong huling pagkakataon, ang iyong layunin ay ganap na nalantad at ikaw ay nakikipagkaibigan lamang sa kanya sa labas. Kung talagang kukunin niya ang panalo at maibabalik ang kanyang posisyon bilang Diyos ng digmaan, maaawa pa ba siya sa iyo tulad ng dati? Gayon din, sa pagtingin sa sitwasyon ngayon, kung walang mangyayaring mali, mayroong 9 sa 10 pagkakataon na mananalo si Thomas.
Sa tingin mo ba ito ay isang magandang bagay, mahal? Ang mukha ni Franklin ay nagdilim ng ilang kulay. Napailing siya, mahal, wala naman talaga akong may tatago sa iyo, di ba? Hindi ko inaasahan na sasali si Thomas sa kompetisyon. Kung alam ko nang sasali siya bakit ko naman sasanayin si Sean? Buntong hininga. Matagal ko nang sinasabi sa iyo, bakit kailangan mong balikan si Thomas? Ano na ang gagawin mo ngayon? Bakit hindi mo samantalahin ang pagkakataong ito para bitawan ito at itigil ang pakikipaglaban? Mungkahi ni Irene. Hindi na tayo bata, so how about we pick a lovely, quiet spot and retire there? Itigil mo na ang gulo. Lalong nagdilim ang ekspresyon ni Franklin. Malamig niyang sagot, hindi ako susuko. Nakatadhana akong maglayag sa dagat ng tagumpay, kaya paano ako titigil ng dahil lang kay Thomas? Tinabi mo bang pigilan ako ni Thomas? Tinabi mo na ang sitwasyon ay nawawala sa kamay. Oh. Ang sino mang haad lang sa aking daan ay aalisin. Ang sino mang magtangkang hamarang sa aking daan patungo sa kapangyarihan ay mapapawi. Mag-ingat ka, mahal. Tingnan mo kung paano ko sisirain ang peste na si Thomas. Kabanata 1270. Matapos tingnan ng isang grupo ng mga walang kwentang bagay, sa wakas ay nakabalik si Thomas sa Sterling Technology upang magpahinga ng kaunti mula sa kanyang abalang buhay. Nakatayo siya sa tabi ng malalaking floor-to-ceiling na bintana na tinatanaw ang tanawin ng Central City at mas nakaka-relax ang pakiramdam niya. Ngunit ito ay sandali lamang ng kapayapaan para sa kanya. Hindi nagtagal ay naalala ni Thomas ang kanyang mga responsibilidad at hindi niya maiwasang madama ang pressure na bumibigat sa kanyang mga balikat. Kinailangan niyang bawiin ang posisyon ng God of War. Una sa lahat, kailangan niyang lakad ng mabuti ang pamilya Gomez. Maghanap ng isa pang maaasahang bagong puwersa para sa Sterling Technology sa pinakamaikling panahon na posible at kumawala sa kontrol ng pamilya Gomez. Pagkatapos lamang nito, makakaharap niya ang ulo ng pamilya Gomez, si Nicholas Gomez, sa isang labanan. Kailangan niyang manalo sa laban na ito para sa kapakanan ni Uncle Alden. Napabuntong hininga si Thomas habang nakatayo sa harap ng salamin. Isa-isang namumuo ang mga bagay-bagay sa kanyang mga balikat, ngunit kahit si Superman ay kailangang magpahinga paminsan-minsan. Mula nang dumating siya sa Central City, nakapagpahinga ba si Thomas ng isang araw? Hindi niya magawa noon at hindi na niya magagawa ngayon. Itinulak ang pinto habang hinahangaan ni Thomas ang tanawin sa labas ng bintana at pumasok ang kanyang sekretarya, si Diana, na may dalang malaking stack ng mga dokumento. Hindi na hinintay na magsalita siya, sinabi ni Thomas na nakatalikod sa kanya, ipaubaya mo na lang kay Samson ang lahat. Hindi ako interesadong makarinig ng nakakapagod. Mayroon pa bang ibang mga tagapangulo na katulad mo? Ito ay hands-off na pamamahala sa pinakamagaling. Ganyan ka ba ang tiwala kay Samson hanggang sa puntong pinagkakatiwalaan mo siya sa lahat? Ungol ni Diana. Umiti si Thomas ngunit walang sinabi. Kung hindi mapagkakatiwalaan si Samson, walang sino man sa mundong ito ang mapagkakatiwalaan. Nagpatuloy si Diana, maaari kang magtalaga ng ibang gawain kay Samson, ngunit sa palagay ko dapat mong personal na tugunan ang mga usapin ng Science and Technology Alliance. Agham at Teknolohiya Alliance. Hindi pa niya narinig yun dati. Alyansa ng Agham at Teknolohiya. Ano yan? Tanong ni Tom Noz. Ito ay isang organisasyon na binuo at pinamumunuan ng mga autoridad. Ang bawat pangunahing teknolohikal na kumpanya sa Central City ay lalahok na may layuning makipagpalitan ng mga ideya at matuto mula sa isa't isa upang pasiglahin ang paglago. Gayunpaman, dahil sa kasalukuyang sitwasyon sa mga nakaraang taon, walang gustong ibunyag ang kanilang teknolohiya, kaya't ang tinatawag na pagpapalitan ng kaalaman ay nagtatapos lamang bilang isang slogan, paliwanag ni Diana. Sa madaling salita, ang Science and Technology Alliance ay isang semi-opisyal na organisasyon. At habang ito ay mukhang kahanga-hanga, wala itong tunay na halaga. Pinaikit ni Thomas ang kanyang mga mata at pinag-aralan sa kanyang isipan. Diba ang Sterling Technology ay lubhang nangangailangan ng isang silungan tulad ng Science and Technology Alliance ngayon. Ito ay semi-opisyal lamang, ngunit ito ay nasa ilalim pa rin ng autoridad ng gobyerno, kaya ang pamilya Gomez ay hindi madaling makialam dito. Bagaman ang Science and Technology Alliance ay kulang sa aktwal na halaga. Ngunit kung ito ay pangasiwaan ng maayos at sa mga kakayahan ng Sterling Technology, naniniwala ako na maaari nating bigyan ng tulong ang organisasyong ito.
Ang alyansa ay nangangailangan ng Sterling Technology at ang Sterling Technology ay nangangailangan ng mga opisyal na katangian ng awtoridad. Nagkataon na pareho tayo ng pananaw. Umalaklak si Thomas. Yung kailangan ko lang talagang dumating. Mayroon bang mahalagang bagay tungkol sa Science and Technology Alliance? Tanong niya. Nagsimulang magpaliwanag si Diana. Kung sa tingin mo ito ay mahalaga, kung gayon ito ay. Kung sa tingin mo ay hindi, hindi pala. Ang Academy of Social Sciences lang ay nagkaroon ng isang uri ng isyo sa kanilang mga istruktura ng kapangyarihan. Kailangan nila ng mas mahusay at mas makapangyarihang kagamitan para matustusan ang enerhiya dahil ang kagamitan na mayroon sila ngayon ay hindi makapagbibigay ng matatag na supply ng enerhiya sa maha. Pangpanahon. Kaya, ang Academy of Social Sciences ay nagtungo sa Science and Technology Alliance. Umaasa na maaari silang lumabas at lumapit sa iba't ibang mga kumpanya ng teknolohiya upang mag-imbento ng ganitong uri ng mga bagong kagamitan. Binigyan pa nila ito ng pangalan. Ito ay tinatawag na Scepter of Athena. Scepter ni Athena. Hindi magiging mura ang halaga sa likod ng isang proyektong tulad nito gaya ng hiniling ng Academy of Social Sciences at pinamumunuan ng Science and Technology Alliance. Anong uri ng kabayaran ang inaalok ng alyansa? Tanong niya. Umuso si Diana at sinabing, Mr. Mayo, malamang hindi mo pa alam, pero ang Science and Technology Alliance ay hindi pinapahalagahan. Hindi ito nagustuhan ng parehong mga awtoridad at ng publiko at hindi kailanman nakagawa ng tamang kita kahit na matapos itong umiral sa loob ng napakaraming taon. Sa pagkakataong ito, ang gantimpala ng proyekto ay pinondohan pa ng Academy of Social Sciences. Alinmang kumpanya na maaaring mag-imbento ng ganoong uri ng generator ng enerhiya ay makakatanggap ng $5 milyong na gantimpala para sa mga pondo ng pananaliksik. $5 milyong. Umiling si Thomas at tumawa ng mapait. Hindi ka ba gugugol ng ilang daang milyong dolyar para maging matagumpay sa ganoong kalaking proyekto? $5 milyong na pabuya lang. Nakakaawa ito. Sa pagkakataong ito, ang mga gasto sa pananaliksik ay malinaw na higit sa $5 milyong, sabi ni Diana, at alam ito ng Science and Technology Alliance kaya lumikha sila ng gantimpala na pamumuno ng alliance. Ganti ng pinuno ng alyansa. Curious na tanong ni Thomas. Nagkibit balikat si Diana at dahan-dahang nagpaliwanag. Hindi ba ang mga awtoridad ang namamahala sa alyansa? Dahil hindi nila ito mapapakinabangan, kaya wala talagang pakialam ang mga opisyal dito at matagal na nilang gustong i-dismiss. Upang mailigtas ang organisasyon at ang kanilang mga trabaho, ang mga empleyado ay nagkaroon ng ideya na pumili ng isang pinuno para sa Science and Technology Alliance. Sa hinaharap, ang alyansa ay nasa ilalim pa rin ng mga opisyal, ngunit ang napiling leader ng alyansa ang mamamahala nito. Sa ganitong paraan, ang mga awtoridad ay hindi na kailangang mag-alala tungkol sa alyansa dahil ang lahat ay pamamahalaan ng pinuno. Maaaring panatilihin ng mga empleyado ang kanilang mga trabaho at hindi na kailangang maghanap ng mga bago. Ayon sa kanila, ang chairman ng alinmang kumpanya na kukumplito sa pananaliksik ng proyekto para sa Scepter of Athena sa pagkakataong ito ay magiging pinuno ng alyansa.